Umalis ka na! Naglaho siya. At ganun din ang aura sa buong paligid. Sa wakas, nagawa ko rin kontrolin ang kapangyarihan ito. Nandun lang pala ang mokong na yon. Ba't hindi ko kagad naramdaman ang presensya niya kanina? Sige, ha! Sugod lang. Malakas ang isang yan. Hindi pwedeng isang kamay lang. Yan ang gusto ko! Zig! Yan ang dragon na sinasabi ni Lulumaha. Ang dragon na nagtataglay ng napakalakas at pulidong kuryente. Napakahusay. Nagawa niyang kontrolin ang kapangyarihan na hindi kayang kontrolin ni Lulumaha. Sa lakas ng isang yan, siguradong katapusan niya na. Dahil sa kapangyarihang ginamit niya ngayon, mabilis na nababawasan ang enerhiya na ibinigay ko sa kanya. Sa oras na maubos ang enerhiyang yun, makakaramdam na siya ng panghihina. Dahil sariling enerhiya niya na ang hihigupin ng kapangyarihang yan. Tanggapin mo ito! Napakahirap talaga kontrolin ng kapangyarihan to. Napakabigat. Bilib talaga ako sa matandang to. Napakatibay niya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala ang kanyang proteksyon. Ngayong bukas na ang depensa mo. Tingnan natin ang tibay mo. Imposible to. Hindi ka paniwala. Ang tibay ng kanyang katawan. Alam kong nahihirapan ako sa kapangyarihan to. Pero sa lakas ng atake ko yun, dapat ay malaking pinsala na ang natamo ng kanyang katawan. Napakasakit naman ng kuryenteng to. Napakalakas na kuryente. Kailangan ko yan. Napakalakas na kapangyarihan. Pero, ang ganyan kalakas na kapangyarihan ay kakailanganin mo munang magsakripisyo ng kung ano man tinataglay na meron ka para lang magawa mo itong palabasin at gamitin. At bukod pa doon, kakailanganin mo ang tinding lakas, tibay ng pangangatawan at determinasyon. Dahil kung wala ka nun, kukulang ang tibay at lakas ng iyong katawan
tiyak na tutustahin ka ng sarili mong kapangyarihan. Ganito na lang kung kaya kong gawin. Hindi pwede to. Kailangan ko nang i-absorb ang kuryenteng yun. Wala na akong ibang pagpipilian pa. Kaya kakayanin ko to. Ang batang yun, mukhang desperado na siyang gawin ang binabalak niya. Pero hindi pwedeng mangyari yun. Dahil hindi niya kakayanin ang kapangyarihan yun sa pagkakataong ito. Dahil gaano ka pakalakas, sa oras na mahuli ka ng kapangyarihan yan, ay tsak na hindi ka na makakatakas pa hanggang sa magiging abo ka na lang. Bakit ganito? Hindi dapat ako tinatablan ng kidlat o kuryente. Pero bakit ganito ang nangyayari? Umpisa pa lang yan ang paghihirap mo, tanda. Nasaan na ang tibay mo, tanda? Handa na ako. Ito na ang tamang pagkakataon. Desperado na talaga ang batang yun. Pero hindi pwede. Kahit yung ligaw na kuryente lang ay pwede na. Kailangan ko lang hawakan yun. Ko ang kuryenteng yun. Dapat din yun ako pinakialaman pa. Oo, alam kong kailangan mo yun. Dahil alam ko ang lahat patungkol sa kakayahan mo. Alam kong may kakayahan kang i-absorb ang kuryente. At ang kuryenteng yun ay ang sa tingin mo magpapagana ulit sa tinatawag mong Godspeed. Kapag ay nandun na ako at inabsorb ko na ang kuryenteng yun, makinig ka, Killua. Alam ko namang malakas ka at may matibay na pangangatawan. Pero hindi sa iyong kaalaman. Alam ko kung gaano kadami o lakas ng kuryente ang kayang i-absorb ng iyong katawan. At ang kapangyarihang kuryente na gusto mong i-absorb ay hindi kakayanin ng katawan mong yan. Sa totoo lang, pwede mo naman i-absorb ang kapangyarihang kuryente na yan. Hindi nga lang sa pagkakataong ito. Ang ibig ko sabihin, 1 dekada mula ngayon, kayang-kaya mo na i-absorb ang kapangyarihang kuryente na yan. Dahil may malaki at mas malakas na pangangatawan ka na. Kaya naman, mas marami at mas malakas na kuryente na ang kayang i-absorb ng iyong katawan. Ano ba ang pinagsasabi niya? 1 dekada mula ngayon, ngayon ko kailangan ng kapangyarihang yun. Hindi kaya gusto niyang gawin ko ang ginagawa ni Gon? Ang magsakripisyo para makamtan ang ninanais na kapangyarihan. 1 dekada mula ngayon. Tamang-tama yun. Naramdaman ko ang biglang pagkahayag ng presensya ni Killua kanina. Ano naman kaya ang sinabi ni Jin sa kanya? Kung ano man ang pinag-usapan niyo, magtiwala ka sa kanya.
Yeah!